So welcome back sa ating telemarketing training, and today we're gonna talk about lead generation flowcharts. So dito pag-uusapan natin kung paano makipag-usap sa chat. Ganun lang kasimple, no? Okay, so topics for today is what is the main goal of lead generation, and secondly, of course, is papakita ko sa inyo na flow ng chat. Alright? So what is the main goal of this training? Well, simple lang. Para malaman nyo sa pinakamabilis na paraan kung ang kausap mo ba ay sure, qualified, and ready to buy na buyers. Alright? So, common indication of possible na sure, qualified, and ready to buy buyers is number one, of course, is hindi umaaray sa monthly amortization na sinesend mo. Kung umaray yan sa presyo na binigay mo, automatically, hindi na qualified yan. Alright? Two is, nagtatanong sila ng tuloy-tuloy. So, isang magandang indication yun na interested sila is continuously sila nag-ask ng questions. Now, three is nagbibigay sila ng information na kailangan mo. Tandaan nyo dito sa binibenta natin, we require certain information sa buyers para matulungan natin sila ng maayos. And if madamot sila sa ganyan, medyo mahirap sila maging kliyente. 4 is nagbibigay ng number or gusto magpatawag. This is one of the best indication sa akin na ang buyer na to ay interested talaga, is ready siya kausapin ka sa phone. It is because mahal ang real estate. And if gusto mo chat lang, hindi ako naniniwala na sure buyer ka. Though alam ko possible busy sila, pero this is a very good indication. And of course, hindi to 100% sure, but based on experience namin, ito ang mga cues na hahanapin mo. No, ito yung mga nagpapakilig sa atin eh. Okay, so gumawa ako ng mock-up na flow. Dito kausap ko sarili ko, gamit ko isang account ko. And dito pinito yung pinaka-basic na pwedeng flow if may kausap kang client sa marketplace. Alright? So, tinanong niya dito, common na unang entrada ng mga clients sa marketplace is this available? Is this available? Okay? So, reply ko dito is, hi, good day to you. I'm Daryl, one of the sales head of Urban Lega Homes, interested in our rent-to-own projects in Pasig. After nito, sasendan ko na agad sila ng address. So, send ko yung address dito, send ko yung picture, send ko yung, eto basta naka-template, naka-ano to sa akin, naka-set na to. Sinesend ko isang bagsakan yan. Kasama na dito yung location map, para hindi sila tanong sa location. Yung mga buyer kasi tayo makukulit, tanong na location yan. And ito is yung development lang sa lugar. Pampatagdag, pampapogi lang yan. Alright? Possible na next na tanongin yan is how much. Pag tinanong niya how much or possible, tanongin niya ano yung process, tanongin niya ano yung details, kaya full details, you just reply this. Kahit ano pang tanong nila, ito yung sasagutin mo. May promo ka Metro Pag-ibig, ganyan. Okay, basahin nyo lang. Makita nyo dito, naglagay ako dito ng promo deadline, March 15, 2024. Siyempre, babaguhin yan. Lumipas na yung March 15. And nandito, makikita mo yung nagsend ako ng mga pictures. By the way, no, yung deadline, it's up to you. Kung malakas loob mo, pwede mo sabihin today. Ako, for example lang, ginalagay ko ng March 15. Alright? Ang common practice ko dito is I look at the calendar. If I see Friday ngayon, then I would say na ang deadline, if nag-aabol ako ng sales, is hanggang bukas. If nakita ko naman Monday ngayon, possible sabihin ko ang deadline is hanggang Friday or Saturday. No? So, ganun ako. Pag malapit na yung katapusan, nilagay ko yung katapusan. That's just my style, no? You do you, okay? Pero suggestion ko, gayahin nyo na lang muna ako. So, next na tatanungin ko dito kasabay is tatanungin ko employed or doing business. Dati, I ask lahat kami, ano yung source of income mo? Marami na open doon, no? So, sinasabi nila, wala ba akong pera? Ganun. So, avoid using that. Huwag mo gagamitin yun. So, employed or doing business. Kung OFW naman yan, they will tell you. Basta, it's a good way lang na tanongin anong ginagawa nila. Then, pag sinabi niya employed, bigay mo lang yung requirements mo na local employed. Of course, lahat to nasa cheat sheet natin sa Google Drive. And of course, sabi niya, tatanungin ko na dito, after neto, is, hi, by the way, again, I'm Daryl and I will be the one assisting you. Since under sa Pag-ibig promo namin, maaari po ba sila matawagan today na Pag-ibig representative namin? Now, sino tong Pag-ibig representative na to? Pagbaguhan kayo, bigay nyo sa leader nyo. Okay? Palabasin nyo na sila yung Pag-ibig representative. Pag magaling na kayo, kayo na lang rin tumawag. Now, for pre-evaluation, this will also ensure a higher chance of approval. If yes, kindly leave your number. Ito sa akin, effective to. Ganitong flow. Pag binigay nila yung number nila, tawagan nyo na. Pag sinin lang kayo, pwede nyo sila i-follow up. Tatanungin nyo siya na, are you still interested? Ganon. Pag hindi na nag-reply, just move on. Alright? Ganon lang kasimple. So, possible, anong problema pag hindi na nag-reply yan? Ito, baka na mahalan sila. Okay?
Possible na hindi nila gusto yung location or possible nag-i-inquire lang talaga sila. But this is a good flow. Gagawa pa ako ng isang flow using this. Iibahin ko yung intro, no? And maglalagay ako ng konting FAQs ng mga buyer. So, i-reset ko by just clicking thumbs of it. Okay, so this is yung second na flow. Dito nag-start ako ng iba. Tinanong niya dito paano process. So, dito sa flow na to, may mga konting objections yung mga buyer and may mga sample ako ng mga sagot dito kung paano nyo sasabihin. And of course, lahat ng mga objections na yan, possible again, nasa FAQs doon sa drive. Alright? Kung hindi alam, kung wala doon, tanongin nyo lang leaders nyo. Okay? So, dito, proceed tayo. Sabi niya dito, paano process? Sabi ko dito, hi, good day to you. Again, ganun ulit. But this time, iba. Dahil tinanong niya yung process, sinabi ko to. May promometro pag-ibig, blah, 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 ganyan. So, bakit ito yung sinend ko? It's because he's asking the process. And ang client, hindi mo sure kung ano personality niyan. And what if analytical yan, no? And you keep saying mga things na hindi kailangan. No, make sure you send something na relative sa tanong nila. Alright? So, in-reply niya to, and of course, again, I will not waste time. I will just send itong location. But napansin niya, I did not send everything. It's because pag sinend mo lahat, they will not read it. Ganun lang kasimple yun. Sa case ko, if you keep sending sobrang dami, they will not read it. No? So ako, I always wait for their reply. And in this case, tinanong niya if bahain ba dito. So sagot ko na sa FAQs to, hindi na bumabaha sa Ortigas Extension, ma'am. Lalo na, by the way, ma'am, ang sanay kami, ma'am, no? Pero pag sir yan, palitan nyo. Hindi na bumabaha sa Ortigas Extension, lalo na sa labas at loob ng vicinity. Before, yes, but now it has been resolved. Matagal-tagal na hindi bumabaha dito. Ganun lang. No? So, bakit ko ito yung reply ko? Number 1, hindi naman talaga bumabaha na dyan sa labas ng Ortigas Extension. Number 2 is, dati kasi talaga bumabaha. So, by acknowledging sa dulo, you're saying na, yes, alam ko naman yung pinagsasabi mo eh. But hindi nang ganun ngayon, which is totoo naman. Alright? So, have confidence na hindi na bumabaha dyan. At tanong niya is, magkano naman? Ito, sasend ko ulit to. Just like before. No? Then, possible next tanongin niya, pet-friendly ba dyan? No? Bago mo tanongin kung ano yung, bago mo ipilit yung flowchart mo, tanongin mo ano yung employee or business, sagutin mo muna. No? Ayaw ng buyer na ini-skip mo yung mga tanong nila, magagalit yan, biniwala kayo sa akin. No, sasagutin mo, then you just proceed. Tignan mo yung pag-segue ko. Yes, ma'am, pet-friendly dito. Tapos sabi ko, by the way, are you employed or doing business? Sinabi niya, employed, ganon. Sinabi ko na naman ito. Sabi niya, paano pala, bago pala ako sa work, ma-approve ba ako? So, ang daming objection ni buyer, no? So, sinabi ko, yes, nasa FAQ nito, depende sa situation, kaya maganda, magpa-pre-evaluate muna kayo. This ensures na di masayang oras nyo. 5 minutes lang naman yung call. So, you see, I keep insisting. No? And if ayaw talaga nila, dahil busy sila, and you respect that, right? Pero pag ayaw talaga nila, sabi nila, pag-iisipan nila, tatanong muna nila sa atin nila or something, wala na yan. Okay? Pwede nyo sila yung follow up, pero most likely wala na yan. Alright? In our case. Okay, so I hope natuto kayo. This is my flowchart. This is the way how I talk to my clients. No? Ganyan lang ako. Bakit? Tingnan nyo, napaka-konti lang ng palitan ng salita namin. Basta wala siya tinatanong, tuloy-tuloy lang ako. No? And kailangan ko makuha number niya. I keep insisting. Bakit? Gaya ng training natin, sinabi ko nga, one of the best ways, indication na sure buyer yan is, sinasagot nila yung mga tinatanong mo, and of course, binagbibigay sila ng number. So, it's one of the best ways. Lalo na pag marami kang kausap, napakahalaga na, meron kang system, paano ka kakausap ng mabilis. Kasi, honestly, pag 100 na yung nag-i-inquire sa isang araw, hindi mo sila kaya kakwentuhan. Pansinin mo, wala ako masyadong kwentuhan sa chat. Okay lang pagkwentuhan after nyo na matawagan, yun na confirm mo na qualified, sure yun na sila ready to buy. No? Kasi dyan na kayo mag-uusap eh. Pero hanggat wala yun, iwasan nyo may pagkwentuhan. Alright? Sige. So, yung next na approach is yung tinatawag naming car agent approach. Yung mga ahente ng sasakyan. Ganito sila mag-approach. So, let's just say sinabi, is this available?
Yung ibang ahente galit na lang mag-chat, no? Pag tinanong is this available, ito lang. Yan lang una nilang sinasend at hinihintay nila sagutan niya. Gumagana ba to? Yes. Gusto ko niyang style? No. Ayoko. Hindi ko siya ginagamit, no? Pero may mga taong successful gamitin niya. Kanya-kanya lang, no? So, ito yung sa akin, ganyan yung sa kanila. And of course, ang key lang dito is, syempre, pag hindi nila finilipan yan, nagtanong sila, replyan nyo. Yung ibang ahente kasi ang tamad, pag hindi pinilapan nito, nagtanong yung buyer, hindi na nagre-reply. Mali po yun. So, ano yung i-reply? Kung parang may pag-usap, ganun lang. Napakasimple lang, no? So, ibang approach, lahat gumagana, it depends sa buyer na tatapat sa'yo. Ganun lang kasimple. So, I hope natuto kayo dito. For ibang way, paano may pag-usap, you can always ask your leaders. Ito lang yung sa akin and I hope it works for you too. Alright? So, ganun lang kasimple. So, that concludes yung ating training for today. And I hope pumapasok na sana yung mga inquiries nyo, no? Galing sa marketplace sa groups and of course, sana sa One Property. Alright? Next na topic natin is how to do outbound calls, no? Alright? Sige. So, yun lang. Good luck sa inyo.